So, hi everyone. Ayun, hindi ko alam kung late na ba ako or what. Dito sa nag-trending na 299 pesos na engagement ring. So, nung basa ko yun, or actually sa TikTok ko siya nakita, may mga nagre-react na, ganyan-ganyan. So, parang na-curious ako, ano ba tong 299 engagement ring na to? Yun pala, parang nanghingi ng advice si girl, kung valid ba yung nararamdaman niya, na nag-guilty rin siya kasi nga dun sa 299 pesos lang yung kanyang natanggap na engagement ring nung nag-propose yung fiancé niya sa kanya. Ayun, nung una kong napanood yun, to be honest, yung honest reaction or opinion ko lang naman, parang ang naisip ko, ang mura nga naman, parang 299 pesos lang yung engagement ring. Pero, kung titingnan mo overall, or kung iisipin mong mabuti, ang iisipin mo kasi, ang swerte mo nga eh. Ang swerte mo kasi, may lalaki na handa kang pakasalan. May lalaki na nirespeto ka, na hindi lang basta, uy, pakasal tayo, diba, ganyan. Kundi, nag-propose siya. Yun nga lang, medyo mura. Oo, medyo mura yung ginamit niya na engagement ring. Siyempre, iisipin natin, hindi naman natin kasi kilala itong couple na to. Hindi naman natin alam kung ano yung status nila, ano status ng pamumuhay nila. Paano kung yung 299 pesos, ayun lang talaga yung kaya ng lalaki? 'Di ba? So, pasalamat ka, nag-effort siya, na yun yung nakayanan niya, tanggapin mo, and dapat maging masaya ka, kasi meron pa rin, nag-exert pa rin siya ng effort para sa'yo. Pwede rin naman nating isipin na, kasi nga bakit naging ganun din yung reaction ni girl, baka naman alam niya na mas kaya pang magbigay ni boy ng mas mamahaling engagement ring. Pero yung 299 pesos lang yung binili niya, yung binigay niya, ganyan. So, ayun, siguro medyo valid yung reason ni girl na alam niyang kaya namang magbigay ng mamahalin. Tapos, ang sinasabi pa niya is, 8 years yung relationship niya. Yun lang ba yung value niya? Hindi naman ibig sabihin na 299 pesos lang yung ring na binigay sa'yo. Ayun na yung value mo. Siguro sa ngayon, yun yung nakayanan ni boy. Paano kung mas pinaghahandaan pala niya yung wedding ring nyo? Mas pinaghahandaan pala niya yung kasal nyo? Sa tingin ko, mas maganda na imbes na nag-ask siya ng opinion ng ibang tao, mas maganda siguro kung tinanong niya muna yung fiancé, yung boyfriend niya. 'Di ba? Mas maganda siguro kinausap na lang sana muna niya yung boyfriend niya. Kung ganun yung naramdaman niya, hindi yung parang tinanggap mo na hindi naman maluwag din sa kalooban mo dahil dun sa presyo na yun. Sana nag-usap na lang din sila. Mas maganda na siguro naman na sa 8 years, ganun na kayo ka-open up sa isa't isa para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay. Kung magtanong ka, oh han, babe, ganyan, bakit 299 lang? Parang medyo haluan mo ng pa-joke, ganyan. Kung nalaman naman na 299, baka nasabi pa sa'yo nung boyfriend mo na, kasi han, ganito, mas pinaghahandaan ko yung mga ganitong bagay. Hindi naman ibig sabihin na 299, yun lang din kaliit yung pagmamahal niya para sa'yo. Ang dami nga dyan, diba guys, ang dami dyan na hindi inaalok ng kasal. Or meron naman inalok ka ng kasal, wala nang ring. Kasi alam, marami na hindi naman afford talaga ang ring. Hindi afford ang bumili ng singsing. Or mas pinaghahandaan nga nila yung mas importante pang bagay. Yes, importante ang engagement ring, pero mas mahalaga yung marriage. Mas mahalaga yung pagsasamahan nyo kesa dun sa mga material na bagay na kayang ibigay ng mapapangasawa nyo. Meron pa nga akong nabasa na parang mga comments, ganyan. Sabi nung girl, parang 2 beses siya nakatanggap ng proposal. Yung isa, ang mahal daw nung ring na binigay sa kanya. So, syempre, tuwang-tuwa siya. Yun nga lang, after ilang months, nagloko yung lalaki. Tapos, ayun, so, nagkahiwalay sila. Tapos, the next, after ilang years, ganyan, nagka-boyfriend uli siya, nag-propose, nagkaroon ulit ng proposal. Hindi niya na inalam kung magkano yung presyo ng ring na binigay sa kanya. Kasi ang iniisip niya na, sana, mura man tong ring na to, or mahal man tong ring na to, sana, mag-I do na, mag-yes I do na. Kasi nga, yung naranasan niya dun sa first na nag-propose sa kanya, oo, mamahalin yung ring, pero hindi natuloy yung kasal. Tapos dun sa pangalawa, ayan,
kemura o ano, hindi niya na tiningnan yung value nung ring, at ang tiningnan niya na ay yung, kumbaga yung value o yung pagpapahalaga sa kanya nung lalaking nagbigay sa kanya, at natuloy sila sa kasalan. Ayun yung mahalaga, guys. Hindi yung material na bagay, yung ring, kundi yung hindi naman kasi yun yung papakasalan mo, diba? Hindi naman dun babase yung pagpapakasal mo, kundi dun sa taong nagbigay sa'yo. Yung magiging pagsasama nyo nung taong nagbigay sa'yo. So, dun sa girl na nag-post niyan, hindi kita ginajudge kasi nga sabi ko nga kanina, hindi ko naman alam yung status ng buhay niyo, hindi ko naman kayo kilala para, 'di ba, i-judge ko yung nararamdaman mo. Actually, at first, kung tutuusin mo naman, valid naman din talaga yung nararamdaman mo. Normal naman yan kasi yung engagement ring, lalo tayo na mga babae, pinapahalagahan kasi talaga natin yan. Iingatan natin yan panghabang buhay. Talagang valid na makaramdam ka ng, ay, bakit naman ang mura nung binigay sa akin, 'di ba? Valid naman yan. Pero saan na, mas lawakan mo pa yung pangunawa or yung perspective mo sa buhay na hindi magmamatter yung ring na yan. Ang mahalaga, tapat sa'yo, loyal sa'yo, at mahal ka ng mapapangasawa mo. And ayun, handa kang panindigan, 'di ba? Nagpropose nga siya sa'yo para magpakasal kayo. Ako nga, tag dito, eto, nagsusuot pa rin ako ng couple ring na mumurahin. Oo, ito nga, nabili lang namin ito ng asawa ko kasi yung aming wedding ring, hindi namin siya sinusuot kapag halimbawa pupunta kami ng Baclaran or pupunta lang kami ng mamamalengke, hindi namin siya sinusuot, yung wedding ring namin. Most of the time, sinusuot lang namin siya pagpapasok kami sa office, ganyan. Tapos, bumili nga kami itong simpleng couple ring lang, na ito yung pang everyday namin ginagamit, yung kapag nandito sa bahay. Yung wedding ring namin, hindi namin siya sinusuot dito sa bahay, especially pag maglalaba ako, maghuhugas ako ng pinggan, mga ganyan. Hindi ko talaga siya sinusuot, kasi parang ang inaano ko is iniingatan ko siya, pero alam ko pwedeng sabihin ng iba na, ay, kaya nga wedding ring, dapat walang hubaran, walang tanggalan, ganyan. Ito naman po para sa amin lang. Ayun, bumili kami ng ganito na sinusuot namin ng pang-araw-araw lang. Tapos, yun, kapag yung aming wedding ring naman, kapag pang office or may pupuntahan kang kung saan man, basta hindi yung pang, alam mo yung lugar din na pupuntahan mo yung sobrang daming tao, yung mga ganyan. At dun ko na-realize na, hindi pala nagmamatter sa akin nga yung presyo ng singsing. Nung nakita ko yung nag-viral na mga comment ko, mga reaction na sa 299. Kasi ako nga, nagsusuot pala ako ng mumurahing singsing na yan, couple ring. Doon ko lang na-realize kanina, sabi ko sa asawa ko, hindi pala siya importante sa akin. Kasi nga, sinusuot ko siya kahit mumurahin. Pero yung wedding ring namin, tsaka yung engagement ring namin, alam ko medyo pinaghandaan naman yun ng asawa ko. Yung presyo niya is talaga namang, kumbaga, 1,000 yung presyo na binigay sa akin ng asawa ko. Pero, ayun, yung sa reaction ko dun sa video, kay ate na nag-trending, hindi mahalaga. Hindi mahalaga ang presyo. Ang mahalaga yung intensyon ng tao sa'yo. At ang papakasalan mo naman kasi, yung tao na nagbigay sa'yo at hindi yung binigay niya sa'yo. So, ayun lang. Bye!